Pinakamabigat na paratang kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon ng mga miyembro nitong mga host ng SMNI na si Badoy at si Ka Eric, na hindi daw nilalabanan ng Marcos administration yung mga CPP-NPA. Opo mga kababayan ko, hindi daw po nilalabanan ng Marcos administration yung insurgency. Gusto niyo po ba malaman ngayon kung paano po lumalaban, mga kababayan ko, ang gobyerno natin sa insurgency? Mga kababayan ko, gusto ko pong pasinungalingan yung mga sinabi nung dalawang host ng SMNI na si Badoy at si Ka Eric. Halatang halata kayo dito na kayo nakikinabang dyan eh. Tingnan nyo to mga kababayan ko. Panoorin nyo po ito. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Babagsakin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga nalalabing kasapi o grupo ng Rebelding New People's Army o NPA bago matapos ang taong 2024. That's the promise of Marcos government. Pababagsakin nila, mga kababayan ko, yung armed conflict na yan ngayon, 2024. 11 na lang 11 units na lang ang nalalabi bago sila mabuwag. Kaya napakahalaga po nito. Ano yung sinasabi? Ano yung sinasabi ni Lorraine Badoy? Ano yung sinasabi nitong ni Ka Eric na hindi nilalabanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang insurgency? Eto mga kababayan, no, ang lakas ng laban natin sa insurgency ngayon. Tahimik lang ang Marcos administration. Lately, nakita nyo 'di ba sa pilar sa Abra? Gumagalaw ang ating AFP. Gumagalaw ang ating Air Force. Panahon ni Duterte, mga kababayan ko, hindi gumalaw yung mga yan. Kasi pinoprotektahan niya even the NPA. Tuloy. Ito ang ipinahayag ni National Security Advisor o NSA Eduardo Anyo kahapon, April 5, kung saan sinabi nito na may nalalabi pang 11 guerrilla fronts ang NPA sa iba't ibang bahagi ng bansa sa kasalukuyan. Tingnan nyo mga kababayan ko, no? Bakit si Anyo, ang ganda-ganda na sinasabi patungkol sa NTF-ELCAC, pero yung dalawang host ng SMNI, panay red tag ng red tag eh. Mga kababayan ko eh. Hindi nyo napapansin? Ito yung dapat na ginagawa ni Ka Eric at ni Badoy. Diba? Silent kayo lumalaban, pero ang ginagawa nyo kasi, nire-red tag yung mga tao. Sa kaka-red tag ninyo, pati gobyerno ni-red tag nyo. Oh, tama ba ako mga kapatid? 'Di ba? Buti pa si si Eduardo Anyo, ang ganda ng ginagawa nasa NTF-ELCAC oh. Oh. Ito ang NTF-ELCAC talaga. Ito yung trabaho ng NTF-ELCAC. Yung ginagawa nila Badoy, out of the bound ng NTF-ELCAC. Alam mo partida, alam mo kung bakit ito kwento ko lang. Alam mo ba't nagngangaw-ngaw yung dalawa na yan? Si Badoy tsaka si Eric, tinapyasan kasi na malaking budget ang NTF-ELCAC. Mga kababayan ko. Kasi bakit? May magagawa ba yung ginagawa ng pangre-rentag ng pangre-rentag? Wala pong magagawa yun. Magpapahamak din tayo ng tao. Although, nakakatulong yun. Para to inform the Filipino. But suddenly, the bad effect of red tagging, mga kababayan ko, is hindi tama yung pagre-red tag nyo. Sabi ko nga sa inyo, kung nag-red tag kayo ng isang tao, tama yan sinabi ninyo, walang problema. Pero anak ka ng teteng, pati ba naman si Congressman Martin Romualdez na nakakatulong sa gobyerno na House Speaker pa, ni-red tag ninyo. Diba? Alam mo sa totoo lang, itong sila Badoy at sila Eric, nakakakuha ng pondo yan sa gobyerno. Bukod sa pagiging host ng mga yan. Hindi, yan ang opinion ko Totoo yan. Kaya nga nagwawala yung mga yan eh. Sabi nila,
sinisiil yung gobyerno daw natin. Ito, sa totoo lang, napahiya sila dito. Sinisiil daw ng gobyerno natin ang lumalakas daw ang CPP-NPA. Ano to? 11 units na lang ang NPA ngayon. Diba? Wala na. Paubos na sila. Kailangan pa ba natin pag-usapan to? Kailangan pa ba natin to? Ang ginawa nyo, ayaw nyo makipag-peace talk o ano? Anong ginawa ngayon ng gobyerno? Di pupulbusin nila. Tahimik gumalaw ang government, hindi maingay katulad ng Duterte administration na puro, wang-wang. Puro wang-wang eh. Di ba? Tuloy. On April 5, kung saan sinabi nito na may nalalabi pang 11 guerrilla fronts ang NPA sa iba't ibang bahagi ng bansa sa kasalukuyan. Pamblen, thank you very much for membership, almost 23 months. Yeah, magandang gabi sa lahat. BNK, like and subscribe. Thank you very much po sa inyo, Ma'am Blen. Kabilang narito ang mga natitira nilang miyembro, partikular ang 26 na vertical unit at party organ na sakop ng 27 sub-regional committees at 40 regional party committees ng NPA. Kung 11 na lang naman to mga kababayan ko, wala na talagang laban sa atin to. Mga kababayan ko. Tapos kung makangaw-ngaw itong mga host at member ng NTF-ELCAC, grabe. Pumupondo lang naman kayo dyan. Kumukuha lang kayo ng pera ng taong bayan. Aminin nyo, kaya kayo naghihimutok. Sasabihin nyo, iba si Pangulong Duterte, iba si Pangulong Bongbong Marcos. O sino ngayon ang progressive? Mga kababayan ko. Who is the most progressive president na nakikita nyo ngayon, mga kababayan ko? Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos. Anong ginawa ni Duterte? Sinugpo niya ba yan? Hindi, mga kababayan ko, nanahimik lang yung mga yan. At nagparami. Mga kababayan ko, ano nangyari sa kanila? Ano nangyari? Dumami? O ngayon, lumalaban sa government? Kaya yung mga sundalo, niloloko kayo noon. Ano yung sasabi ni Roque na umiiyak si Pangulong Bongbong, si Pangulong Duterte kapag merong namamatay na sundalo? Umiiyak si Duterte because of what? Pero sa paikipaglaban sa NPA, ng mga sundalo niya, hindi mga kababayan ko, pakitang tao. Diba? Paano ko nasabing pakitang tao? Mga kababayan ko. Nagawa nyo ba yung mga ginagawa ngayon ng gobyerno? Ang matapang talaga, pag sinabi niyang pupulbusin niya. Pag sinabi ng gobyerno na kailangan kayong ubusin, uubusin kayo. Because President Bongbong Marcos said in political debate, kapag ikaw ay nanakit ng Pilipino, ituturing kanyang kalaban. Tuloy. Iniyak naman ng kalihim na magpapatuloy ang pinalakas na operasyon ng militar laban sa mga rebelding grupo ng NPA para tuluyan ng matigil ang kanilang presensya sa Pilipinas at makamit na ang kapayapaan. Tugon din ay niya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sandataang Lakas ng Pilipinas na paigtingin ang kanilang laban para sa kaligtasan at magandang kinabukasan ng lahat ng Pilipino. Dagdag pa ni Secretary Anyo, kahit na nagkaroon ng transisyon ng armed forces mula internal patungong external operation para ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, marami pa rin umanong tungkulin ang armed forces dito sa loob ng bansa. Correct, napakarami. Hindi lang naman yung insurgency na yan eh. Totoo yung sinasabi natin dito ha. Siniguro rin itong itataguyod ng... Alam nyo, ito mas working tong mga to, kesa doon sa dalawang nag-iingay na host lamang at ang red tag. Alam niyo yung dalawang host na yon, unlike dito, ito talaga ang NTF-ELCAC. Mga kababayan ko. Ito talaga ang NTF-ELCAC. Si Badoy tsaka si Eric, lang yun, props lang yun. Kung hindi mang red tag yun, hindi kikita yung mga yun. Tuloy. National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang anti-communist roadmap hanggang sa pagtatapos ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Kaugnay nito, sinabi ni Assistant Director General at tagapagsalita ng National Security Council o NSC na si Jonathan Malaya na magpapatuloy ang military operation sa Abra, Northern Samar. O yan, narinig nyo, Abra, dadaanan natin yan. John, at iba pang mga lugar sa bansa sa mga susunod na buwan. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nagkakaroon ng halos araw-araw na mga armed encounter ang militar, hindi lang laban sa mga miyembro ng NPA, kundi pati na sa mga local terrorist groups sa Pilipinas.
Binigyang diin din ni General Browner na sa oras na matuldukan na ang operasyon ng rebelding grupo, saka naman aniya tututukan ng AFP ang pagsasanib puwersa ng armed forces para depensahan ang teritoryo ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Yeah, maraming salamat sa UNTV Rescue. Di ba mga kababayan ko, ngayon sabihin ng mga Duterte na weak leader si BBM. Mga kababayan ko, ngayon sabihin ng mga sundalo natin na mag-aakla sa mga sundalo dahil si Bongbong Marcos mahina. Alam nyo, hindi showy si BBM. Mga kababayan ko. Mga kapatid. Di ba? Hindi showy si BBM. Napaka simple niya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Mga kababayan ko. Yun ang totoo dito, mga kapatid. Ngayon, yung mga tao nagrereklamo sa kanya, ba't pinupukulan si Pangulong Bongbong Marcos? Tapos sasabihin niyo, mas matapang si Duterte dyan kaysa kay ano. Sa lahat naman ng mga kababayan natin, gusto gumising kayo. Gumising kayo. Pag nalaman yung Duterte, gustong-gusto nyo, may dine-deadball na tao. Pero ito, mga kababayan ko, matinding laban to, ha? Yung laban ni PBBM against the insurgency sa bansa natin. In his words, uubusin nila yan. Di ba? Paano ko nasabing uubusin? Ito yung dahilan ko. Panoorin nyo to. Ang Philippine Army sa Abra na walang nadamay na sibilyan sa kanilang sagupaan laban sa mga armadong grupo na nagsimula pa kahapon. Agad namang pinalikas ang mga residente sa lugar habang sinuspindi na rin ang pasok sa paaralan upang hindi madamay sa gulo. Ang sentro ng balita mula kay Dante Gitu. Imagine niyo yan, mga kabayan, nagbabakbakan sa Abra. Tapos ng isang kasapi ng militar sa naganap na sagupaan sa pagitan ng 501st Infantry Brigade at Komiteng Larangang Guerrilla North Abra sa Nagkanasan, Pilar, Abra. Imagine niyo yun, no? Nagsimula ang engkwentro dakong alas 11:50 ng umaga kahapon matapos magsagawa ng security operation ng mga militar dahil sa natanggap na tawag ukol sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Ito na rin ang panlimang engkwentro sa probinsya ng Abra ngayong taon na bunga ng magkakasabay na combat at social pressures na isinasagawa ng Abra Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Di ba? Upang lubos na matugis ang mga Ito ba yung mga AFP natin, yung mga Air Force natin? Nagamit ba ng Duterte administration? Hindi, mga kababayan ko. Only si Pangulong Bongbong Marcos, tingnan nyo, ganyan sila. Ito, hindi nakita ng media to, ha, kung walang lumabas pang ganito. Mga kababayan ko. Ganito nila pulbusin yung mga, pakinggan nyo, yung mga rebelde. miyembro ng rebeldeng grupo, nagsagawa na rin ng aerial bombing ang mga militar. Ayan, mga kababayan ko, literal. Siniguro naman ng Philippine Army na walang nadamay na sibilyan sa pagpapaulan ng bala sa pinaghihinalaang lokasyon ng mga kasapi ng KLG North Abra. Imagine niyo yun, mga kababayan ko. Kung hindi nyo pa makikita, wala pang magbibidyo, mga kababayan ko, hindi nyo makikita yung nangyayari. Di ba? Kay Duterte, lalabas lang si Badoy, lalabas lang si Ka Eric. Itong mga MP nito, tapos na ang laban nyo, ligbak na kayo. Okay na, wala na kayong alam. Pero ginagawa si PBBM, magkaiba eh. Ang sabi ni PBBM, pupulbusin nila. Eto nangyari. Mga kababayan ko. Ngayon nyo lang nakita yung pagsugpo ni PBBM. Alam mo kung tutusin, mas malala pa si Pangulong Bongbong Marcos. Mas matindi pa si Pangulong Bongbong Marcos magdirektiba kung ganito. Mga kababayan ko. Mas matindi pa si PBBM kaysa kay Duterte. Kaya nga malayo eh. Si Duterte ang pinapasugod sa mga NPA, mga kababayan ko, yung mga ating AFP, mga kababayan. Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ang pinapasugod, pinapabomba niya yung mga kalaban. Ano pinagkaiba? Si Duterte mahilig sa barilan, diinan, mga kababayan ko. Si Pangulong Bongbong Marcos wise. Bakit? Mga kababayan ko. Imagine ninyo, ginagamit yung ating air asset to finish all the rebels, mga kababayan ko. Ganyan ang presidente ko. Di ba? May tapang. Di ba? Unlike dun sa isa, mga kababayan ko, pag nag-press con, etong mga nangyari, nakita ninyo,
na inubos natin ng inubos natin ng mga MPA, yung mga yan. Ngayon sabihin naman, ang mga yan, wala na, mauubos na yan. Nagapandol-pandol na nga ako dito sa upuan ko. Wala mga magagaling lang eh. Sabihin ni Eric, ito si red tagin natin to, nire-red tag ko. Tapos yung isa, magre-red tag din. Si Badoy, magre-red tag. Diba? Tapos bandang ko, sasabihin ni Badoy, ito si Presidente si Presidente Duterte, laging yan. Laging nakita niya 3 sundalo, namatay na sundalo natin. Umiyak yan si Presidente Duterte. Alam niyo, literally, no? If you can see the ginagawa nitong mga host na yon, mga kababayan ko, ito totoo to, sinasabi ko, nagmamind conditioning sila ng tao para makuha nila, para lumabas si Duterte na tatay. Diba? Pero in the literal way, mga kababayan ko, hinahayaan niyang mag one-on-one yung mga rebelde at ang ating mga sundalo, mga kababayan ko. Totoo, hindi siya gumagamit nito. Unlike sa Marcos administration. That's why I'm very proud to PBBM. Mga kababayan ko, ito talaga. And thank you, Mr. Eduardo Anyo, sa pagsugpo sa kanila. Hindi to katulad nung hindi to katulad ng, may presidente tayong adik. Diba? Hindi to katulad nun. Si Duterte, matapang yun pero walang bayag yun. Si Bongbong Marcos, matapang na, palaban pa, may bayag pa. Diba? Professional eh. Magkaiba ang professional sa nakapandol-pandol na ako dito sa Davao. Diba? Mga kababayan. Totoo sinasabi ko Diba? Magkaiba yung matapang kaysa doon sa nakapandol-pandol na ako dito sa Davao. Alam niya ba yun? Sabihin nun, diba? Tapos sasabihin nyo, si Quiboloy yan lumalaban. Diba? Sabi ni Senator Robin, si Quiboloy daw lumalaban sa NPA. Paano lumaban si Quiboloy dun? Walang Quiboloy na lumusob. Baka sinasabi ni Quiboloy, Senator Robin, yung tatay nyo, si Lucifer, tinalo ko! Isuko nyo na yung serpency nyo. At pumuko kayo sa akin. Baka ganun yung Senator Robin. Kaya sinasabi ni Senator Robin, di ako naniniwala, mga kababayan ko. Imagine ninyo yung sinasabi ko. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Marcos administration pa lang to. Duterte administration, medyo house-show pa. Di ba? Totoo sila sabi ko may nakita ba kayo sa lumalaban ng Quiboloy? Wala. Si Quiboloy magaling lang magbintang yun. Red tagger din yun. Kaya sabi niya yung tatay nyo si Lucifer, tinalo ko na yan. Hindi kayo makakapunta sa ama kundi dahil sa akin. Akin ang mundong ito. Akin ang kaluluwa nyo. Di ba mga kababayan ko? Ganun na ganun ang pagkakaano niya. Kaya sabay-sabay tayo. Praise the Father. Shoutout kay Sek Yama. Nandito si Sek. Ayan, tuloy natin. Nadamay na sibilyan sa pagpapaulan ng bala sa pinaghihinalaang lokasyon ng mga kasapi ng KLG North Abra. It's just part of the whole of government approach to crush the insurgency. Kita nyo? It's part of the whole of nation para sugpuin ng insurgency. Palibhasa kasi, yung mga bayani sa mga Duterte, yung mga red tagger, pati yung nagsasabi, yung tatay nyo, si Lucifer, tinalo ko na yun. Di ba mga kababayan? And this is the reality right now. Even the AFP is very trusted to the government,
Because of a wool. Mga kababayan ko, sama-samang paglaban ng buong bayan sa insurgency. Mga kababayan ko, yan ang totoo. Tuloy. Let us take note and remember also that this insurgency warfare is a political problem which cannot be solved by military solution alone. That's why we were very thankful that after 50 years, nagkaroon iti strategy nga whole of government approach, whole of nation approach in fact. Sa Correct! kabila nito, hiling ng ilang grupo ang pagpapatigil sa aerial bombing dahil di umano No, katwiran ng mga komunistang mga nandito sa Pilipinas. Itong mga, itong mga kabataan pa, ito mga kabataan, anak bayan, anak bayan. Tingnan nyo ano rason nila? sa pinsalang maaari nitong itulot tulad ng pagkasira ng mga taniman. Pagkasira lang daw ng taniman kasi nang bobomba daw ang Marcos administration. Tuloy. Pagkadamay ng mga alagang hayop at Iniisip pa nila yung pagkadamay ng mga hayop. Anak bayan, liliwanagin nyo Sinong mga hayop yan Praise the Father. Sino kayang mga hayop ang tinutukoy ng anak bayan dito? Tuloy. at posibleng pagkakadamay din ng mga sibilyan. Walang mga sibilyan na nadamay. Malinis ang trabaho. Kasi mga kababayan ko, naging maayos tayo. Ang problema sa inyo, problema nyo malaki ang ngayon. Samantala, lumikas na ang daan-daang pamilya mula sa Nagkanasan at Sitio Paring, Barangay Balbalasiwan, Santa Maria, Ilocos Sur dahil sa banta sa kanilang seguridad at kaligtasan. Yan yung literally, kwento ko sa inyo nung kampanya, diyan kami dumaan. Yan trail na yan. Yung may laban na yan. Dinaanan namin yan. Alam nyo ba yan? Yung pa-exit yan na papuntang Ilocos. Kung galing ka ng Abra. Nauna nang nagbigay ng basic hygiene kits, tubig at pagkain ng Philippine Red Cross Abra Chapter at kanilang mga donor. Available din ang welfare assistance at psychosocial support para sa mga lumikas na residente. Very good. Na rin ang klase sa elementarya at sekundarya sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Pilar Abra ngayong araw. Bukas naman ang 501st Infantry Brigade na tanggapin ang mga susuko at magbabalik loob na mga kasapi ng teroristang grupo. Yan. Kasama na ang paglalapat ng kaukulang lunas sa mga sugat na natamo nila sa engkwentro. Ayan suko na, baba na tayo mga kapatid. Wala nang magagawa, wala na si Joma, wala na saysay yan. Once and for all, let us abandon the cause, particularly the armed struggle, habang wala pang nangyayari. Dahil it is also our mandate to do our job, to crush them, if need be, using all our available assets. Dante Gitu. Ano ngayon kayo mga DDS? Yung mga DDS dyan, tuwan-tuwa pinaglaban ni Pastor Quiboloy, sabi ni Maharlika, si Quiboloy ang lumalaban sa insurgency. Sabi, si Quiboloy? Ano nagawa ni Quiboloy, sabi ko? Diba? Sabi ni Robin, si Quiboloy. Sabi nila ni Badoy, sila daw lumalaban sa insurgency. Anak ka ng teteng, mga red tagger nga lang kayo. Ang totoong lumalaban dyan sa armed conflict na yan, ang ating mga sundalo, ang Air Force, ang Marines, ang Navy, ang Philippine Air Force, at lahat ng asset ng ating government. Yung mga sundalo natin ang talagang lumalaban dyan. Sila Badoy, si Eric, si Maharlika, si Kibuloy. Lalaban mo dyan. Kahit nga sa bala, magsisipagtakbuhan yan. Diba? Kaya I'm very disappointed to Senator Robin nung sinabi niya talaga na lumalaban si Kibuloy. Ang sinabi lang ni Kibuloy na malinaw sa akin, yung tatay niyong si Lucifer, tinalo ko na yan. Sumuko. So, ang ginawa pa ng mga rebelde, mga kabayan, sumuko kayo sa akin, isuko nyo yan serpency ninyo. Hindi kayo makakatawid sa langit, kundi dahil sa akin. Ganon ang sasabihin ni Kibuloy. Diba, mga kababayan? Praise the Father. Ganyan talaga, mga kababayan ko. Literally, correct. Di ba? Yan ang mga mangyayari. It's very, very hard to explain
So many people, mga kababayan ko, na ganyan sila. Diba? Ang totoong bayani dito, yung mga sundalo natin nagbubuwis ng buhay sa laban, sa bundok, sa kapatagan, mga kababayan ko. Pati mga pulis, sundalo natin. Yan ang mga totoong bayani ng Pilipinas. Hindi yung mga nagsasabing bayani si Duterte dahil nilabanan niya insurgency, bayani si Akibuloy. Mga nagsasabi nun, mga ob-ob. Mga nagsasabing, sabi nila, Badoy, pagre-red tagging. Mga kabayan ko, tapos na ang pagre-red tag nila. Tapos na po lahat. Lahat po tayo na nandito ngayon, mga kababayan, ay nasa proseso na ng pagtatagumpay at hindi na natin sila kakailanganin pa. Kaya sa panahon na to, mga kababayan ko, mas masarap maging Pilipino kaysa nung panahon ni Digong. Noong panahon ni Digong, maraming namamatay. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, sample of war on drugs and sa pagsumpo sa insurgency, tahimik lang. Diba? Unlike sa Duterte administration, magaling lumabas sa media. That's the very hard part na sasabihin ko. And that is true. Mga kababayan ko, ayoko na magpaloko sa mga pambobola nila. That's it. That's enough.